Kilala mo siya, babe? Tanong sa kanya ng girlfriend niya pero nasa akin naman ang tingin niya. Napanunok ako na magsalita siya. Yes, I know her, babe. She is my sister. Sagot niya kaya bumagsak ang balikat ko. Sister, ha? Ang layo naman sa pagiging asawa mo. Naging tahimik ako kahit gusto ko nang umiyak. Ilang din naman ang tayong magagawa ko kapag nasasaktan ako at siya ang dahilan. Ang umiyak na lang. Palagi niya na lang ako sinasaktan sa mga simpleng bagay niyang sinasabi at ginagawa. Kailan ba ako hindi masasaktan? Harap-harapan pa talaga sa girlfriend niya, ha? Malamang, Nadia. Alam nga namang sabihin niya sa girlfriend niya na asawa niya ako. E di nakakaya dahil baka magkaroon ng eskandalo ngayon. Kapatid mo? Pero teka, di ba siya yata yung hinilikan mo raw na kaibigan ng babae sa kantin? Natigilan si Raymond sa tanong nito. Hala, hindi ako yun. Mabilis sa tanggi ko at nagkunwaring natawa para mapigilan ang luhang nagbabadyang tumulo. Sorry. Nahihiyang sambit niya. Okay lang. Bumaling ako kay Raymond. Una na po ako, Kuya. Humina ang boses ko nang banggitin ang huling salita. Wala naman siyang imik kaya kay Zialan naman ako bumaling. Yumuko ako ulit at tinalikan ng tuktok ng kanyang ulo. Huwag ka nang tatakas. Pinag-aalala mo ang ate mo. Akala ko pa naman mama na niya. Opo ate, basta wag ka na po sad ha. Wag ka na rin po cry. Mukha po kasing naiiyak ka. Aniya kaya't mariin kong nakagat ang labi ko. Konti na lang bubuhos ng luha ko, lalo na sa mga sinabi niya. Ayoko lang talagang makita nila akong umiiyak. Ramdam ko ang tingin nila sa akin pero hindi ko sila nilingon. Masasaktan lang naman ako ate. Ate magkikita pa naman tayo, 'di ba? Tumango na lang ako sa tanong niya kahit hindi sigurado. Di ba po sister mo naman po siya? Pwede po ba naroon ako sa inyo minsan? Tanong niya kahit sandali kong tinignan si Raymond upang makita ang reaksyon niya but Raymond was cut off by his girlfriend. Hayaan mo na siya, babe. Gusto ng bata eh. His girlfriend said that made him sigh. Bakit naman gusto mo minsan sa amin? Ayaw na lang sabihin na ayaw niyang papuntahin ng bata sa bahay. Hug ko po si ate. Mukha po kasing sad siya always. Inaaway mo ba siya, di? Bad brother ka po ba? Talong ng bata, kaya naiwas sa ng tingin at nakagat ang labi. Of course not, baby. I'm not bad. Di is not bad. Sagot niya bago ginulo ang buhok ni Zialan. Napalingon naman sa akin si Zialan na animo sinusuri ako. Nag-iwas ako ng tingin para hindi niya mahalata ang nararamdaman kong emosyon ngayon. Okay po, sabi mo po eh. Una na pala ako, sabat ko. Di ko na kasi maatim ang emosyong nararamdaman ko ngayon. Ang makitang magkasama sila ng girlfriend niya habang nakaakbay siya rito at nakahawak naman to sa bewang niya. Ni minsan niya ginawa sa akin yon nang kaharap ang aming mga magulang. Babe, samahan mo na ang kapatid mo. Gabi na rin. Di na natapos ang girlfriend ni Raymond sa sasabihin nito na magsalita ako. Hindi, wag na. Kaya ko naman ang sarili ko. Tanggi ko. Napatitig naman siya sa akin. Are you sure? Gabi na rin, baka ako nung mangyari sa'yo sa daan. Di nga naiisip ng boyfriend yan, tapos ikaw, naiisip mo? Ang sakit ah. Eti goods. Biro ko kaya't natigilan sila. Joke lang. Bawi ko. Bumuntong hininga naman si Zara saka tumingin kay Raymond na walang emosyong nakatingin sa akin. Palagi naman. Una na ako. Paalam ko. Mabilis ko na silang tinalikuran at baka pigilan pa ako. Anong inaasahan mo, Nadia? Napipigilan ka ni Raymond? Wala naman pakialam sa iyong asawa mo kaya huwag ka na mag-assume at umasa sa wala naman. Napabuntong hininga ako at inayos ang aking sarili. Naglakad ako nang wala na naman sa sarili. Hindi ko na nga alam kung paano ako nakauwi sa bahay. Ma'am? Sumalubong sa akin ang isa naming maid. Kung wala pong kumain ng mga niluto ko, itapon ninyo na lang po. Mabilis na sabi ko, bago nagpatuloy sa paglalakad. Lumablob ako sa may bath. Walang suot na kahit na ano. Nagsimula ng mangilid ang luha ko sa sulok ng mga mata nang bigla na lang akong may maalala. Nakakatawa lang. Hindi niya alam kung paano kong pinigilan ang kasal namin. Gusto kong ikasal kami. Aaminin ko. Pero nang makita ko kung gaano siya kasaya at kung gaano niya kamahal ang girlfriend niya, ay pinigilan ko.
Ngunit may natuklasan naman akong hindi inaasahan. Tito, wag na lang po natin ituloy ang kasal. Okay lang po sa akin. Bahagyang pumiyok ang boses ko. Walang emosyon naman akong tinignan ni Tito at Daddy ni Raymond. No, Iha. Itutuloy natin ang kasal ninyo. Sa ayaw at sa gusto ninyong dalawa, wala kayong magagawa. Aniya kaya hindi ako nakaimik. Halos magmakaawa na ako sa kanila na wag na lang ituloy ang kasal dahil alam kong mas magagalit sa akin si Raymond. Nalaman niya na ngang ako nagpumilit na ikasal kaming dalawa, kaya nagalit siya. Gusto kong mawala ang galit niya kaya gumagawa ako ng paraan, pero ayaw nila. Mukhang desidido rin ang mga magulang namin na ikasal kaming dalawa. Pero kasi may girlfriend po si Raymond at mahal po niya yun. Ayoko pong lumala pa ang galit niya sa akin. Magalang na sagot ko. No more reasons, Iha. That's final. Wala na ako nagawa kung hindi ang tumungo na lamang. Kahit gusto kong pigilan pa ang kasal na magaganap sa amin, wala na ako magagawa dahil buo ng pasya nila. Napakagat ako ng labi at tumingala sandali. Anak, tawag ni Mommy sa akin. Akit muna ako, Mommy. Magpapahinga na po muna ako. Hinalikan ko sila ni Daddy sa pisngi. Nasa kalagitnaan ako ng pagpapahinga nang kumalabog ang pinto. Teka lang! Sigaw ko dahil halatang galit ng taong iyon. Ano bang... Napatigil ako nang madilim ang ekspresyon ng kanyang mukha ang bumungad sa akin. Masaya ka na ba? Masaya ka na bang ikakasal tayong dalawa? Tanong niya bago ko tinulak papasok at padabog na sinarado ang pinto. Raymond! Tinulak niya ako na malakas sa kama at walang pasabing hinalikan ng mariin. Pinunit niya rin ang suot ko. Halos mawalan na ako na hininga dahil sa halik niya pero wala pa rin siyang tigil. Tumigil siya sa paghalik sa labi ko dahil buwaba yon sa leeg ko. Ramdam ko ang dugo sa aking labi na siyang kinaiyak ko kanina. Hindi niya alam kung paano ko pigilan ang kasal naming dalawa pero desidido ang kanyang ama kaya wala na ako magawa pa roon. Magsisisi ka. Magsisisi ka talaga, Nadia. Iba ang dadanasin mo sa mga kamay ko. Aniya. Nadia, open this door. Damn! Nagising ako dahil sa kalabog sa pinto. Sinuot ko yung roba. Inaantok na binuksan iyon. Kinukusot pa ang mga mata. Bakit? Tanong ko sa kanya pero nakatitig lamang siya sa akin. Bakit ang tagal mo sa loob? Tanong niya kaya napanguso ako. Nakatulog lang ako, pasensya na. Paghingi ko ng sorry sa kanya. Magbihis ka na. Nandiyan ang mga parents natin sa ibaba. Utos at pag-iimporma niya sa akin. Eto na naman kaming dalawa sa pagpapanggap. Sweet, masaya. Akala mo naman mag-asawa talaga ang turingan. Ako lang naman tumuturing sa kanya na asawa. Sino ba naman ako sa buhay niya? Asawa niya sa papel, syempre. Nagbihis na ako. Pagkalabas ko, nasa gilid siya ng pinto. Nag-iwas ako ng tingin ng kunin niya ang kamay ko at talagay yon sa kanyang braso. How funny! Mommy! Kagad akong bumitaw sa kanya at sinalubong ng yakap si Mommy. Ikaw talagang bata ka. May asawa ka na't lahat-lahat pero kung umasta ka, bata pa rin. Napanguso ako sa sinabi ni Mommy. Tumabi ako sa kanya. Niyakap ko ang kanyang bewang. Ipinahinga ang ulo sa kanyang balikat bago bumuntong hininga. Aminin mo sa akin, anak. Hindi kayo maayos ni Raymond? Mahina lang ang boses niya pero sapat na para marinig ko. Marahan akong tumango. Wala akong may tatago kay Mommy dahil mararamdaman niya kung may problema ako o wala. Hinaplos niya ang aking buhok, marahan at magaan. Napapikit ako sa haplos ni Mommy. I felt that I am home. Maayos naman siguro kayo ng anak ko, Raymond? Seryoso ang boses ni Mommy. Palihim ako napalunok pero nanatiling nakapikit. Ayos po kami, tita. Seryoso din ang boses ni Raymond. Siyempre magsisinungaling siya. Sino ba ang tunga na ipapahamak ang sarili at gustong mawala ng mana sa isang maling galaw at salita? Siguraduhin mo lang. Oras na malaman kung may hindi ka ginawang maayos at tama bilang asawa sa anak ko, babagsak ang kumpanya ninyo. Mangyayari ang mangyayari. Ani Mommy na mabilis kong naintindihan. Mukhang di naman naintindihan ni Raymond ang ibig sabihin ni Mommy dahil wala siyang alam at di niya alam ang totoo. Huwag po kayo mag-alala, tita. Aalagaan ko po ang anak ninyo. Gusto kong sabihin na iba ang inaalagaan niya. Nanatili na lang akong tahimik at hindi umimik. Hinayaan silang mag-usap. Kailan ba kami magkakaapo?
Napaubo ko sa tanong na iyon, kaya't napatingin silang lahat sa akin. Ayos ka lang, iha? Ang mommy ni Raymond. Kung ako po, hindi ko po muna gusto. I want to enjoy myself first po muna. Tito, bata pa rin po kami ni Raymond. Sagot ko sa magalang na boses. Sabagay, pero sana magkaroon kami ng apo, lalo na tumatanda na kami. Magbe-23 na itong si Raymond at graduating na ng college. Kayang-kaya na ninyong buhayin na magiging anak ninyo. Mahina ako napaismid doon. Natawa naman ang aming mga magulang. Nasa isip ko naman na magkakaanak kami. Nasa plano ko rin naman kaso wala sa isip at plano ni Raymond. How funny. May pangarap ako na siyang kasama pero siya may pangarap na ibang babae. Nanahimik na lang ako at nag-cellphone. Business naman na kasi ang usapan nila. To Vincent Pogi. Uy, kailan as practice? Bored na rin ako dito sa amin. Free ka ba anytime? Napanguso ako. Mukhang di naman siya online. Gusto ko nang din tumakas dito sa bahay. Wala namang time ang asawa ko sa akin. From Vincent Pogi. May problema ka ba? Napakunot ang noo ko sa reply niya. To Vincent Pogi. Wala kaya? Para mo naman nasabi. From Vincent Pogi. Bakit kasi may ganyan? Mukhang malungkot. Napakagat ako ng labi at pinigil na mapatawa. Na-imagine ko sa utak kapag sinabi niya yon in person. To Vincent Pogi. Ang cute mo. From Vincent Pogi. Iniiba mo naman ang usapan eh. Mahina ako napatawa. Napatigil tuloy sila kaya nahihiya akong ngumiti. Napakagat labi ako at nareplyan si Vincent bago nilingon si Mommy. Mommy, ako po ang representative ng department namin. Nilingon ako ni Mommy nang sabihin ko iyon. Sa pageant po, tumango si Mommy sa akin. Kailan ba yan? Who's your partner? Tanong niya at napangiti ako. Si Vincent po. Vincent? Pag-uulit niya. Vincent Smith po. Biglang umiti si Mommy na aking pinagtaka. Oh, I know him. Nahalata ni Mommy ang pagtataka ko. Isa siya sa mga scholar natin. That boy, napakatalino at napakasipag na bata. Napangiti ako sa sinabi niya, pero may pagtataka pa rin. Scholar pala siya? Scholar pa namin, kaya pala ganun na lamang siya. Siya po ang partner ko. Pagpapaalam ko sa kanya. Kailangan niyo ba ng instructor, makeup artist, sa mga susuotin niyo? Sabihin mo sa kanya, kami nang bahala sa susuotin niya. Tumango ako sa sinabi niya. Sasabihin ko po, sagot ko. Mabuti naman at lalaki niya ng partner mo. Ang tagal na namin scholar ng mami mo ang batang yun. May tiwala ako sa kanya. Hindi ko alam pero sa sinabi ni Daddy parang may kahulugan. Mahiyain lang po siya. Problemadong sabi ko. Baka kasi hindi niya tanggapin kapag sina Mommy at Daddy ang gagastos sa lahat ng kailangan niya sa pageant. Sinabi mo pa, gusto kasi ng batang yun hindi umaasa sa iba. Hanga talaga ako sa batang yun. Malayong mararating. Agree. Swerte rin ang babaeng mamahalin. Agree din. Mabuti naman at pinayagan mong asawa mo, Raymond. Ang mommy ni Raymond. Napatingin ako kay Raymond na nasa akin ng paningin. Wala naman akong magagawa, Mom. I want her to enjoy her life as a student. Aniya. Parihim ako napairap. Ang galing talagang magsinungaling ng lalaking ito. O siya, kamusta naman kayong dalawa? Maayos ba ang pagkasama ninyo? Pareho kami natigilan at natitigan sa tanong na iyon. Magsasalita na sana ako nang unahan niya ako. Maayos naman po kami. Huwag po kayo mag-alala. Baka hindi niyo na malaya na buntis na ang asawa ko. Huwag po kayo mag-alala. Baka hindi niyo na malayan buntis ng asawa ko. Buntisin para walang takas. Then he smirked at me. I blushed. Good decision, son. Baka hindi mo na mamalayan may nahanap ng iba. Wala naman po, pero baka malay natin. Sa ngayon wala pa dahil nasa kanya lang ang aking mga paningin at hindi tumitingin sa iba. Hindi yun mangyayari, Dad. Aliso tayo mga laksama na. Aniya at saka sumandal sa sofa. E di kayo na. Mga lalaki nga naman. Hindi lang mga sinungaling at manloloko. Mga bolero rin. Basta ingatan mo ang anak namin, Raymond. Alagaan at mahalin mo ang prinsesa namin. Baka hindi mo mamalaya na pagod ng anak namin sa'yo. Seryosong saan ni Mommy, kaya nawala ang ngisi ni Raymond. Puro na lang may kahulugan ng mga sinasabi nila. Akala mo naman pinapatamaan ang isa't isa. Excuse me po, sa kusina po muna ako.
Magluluto ako ng kakainin natin. Dito na rin po kayo matulog. Magalang ako nagpaalam at yumuko sa kanila. Pulang-pulang mukha ko dahil sa sinabi ni Raymond. Pinakawalan ko ang hiningang kanino ko pa pinipigilan sa harapan nila. Halos hindi ako magkanda o gaga sa pagpe-prepare ng mga ingredients para sa lulutuin ko. Hindi talaga bumala sa isip ko ang sinabi niya. Buntisin para walang takas? Nawala ang kilig na nararamdaman ko nang bigla akong may maalala. Umaasa ako na sana, totoo na lang ang lahat ng mga sinabi niya tungkol sa aming mga magulang. Tahimik lang ako nagluluto ng adobo. Napatulala na lang ako sa kawalan habang hinihintay na lumambot ang manok. Paano kaya ako napigilan ko ang kasal? Nasa na kaya sila Raymond ngayon? May saysay din naman ang pagpapakasal ko sa kanya. I will let him know the truth behind all of this. Hahayaan ko rin naman na malaman niya na pipigilan ko ang kasal pero wala akong nagawa dahil sa daddy niya. I will let him be happy with his girlfriend. Hayaan niya lang din sana akong magpaka-asawa sa kanya. Hayaan niya akong mahalin siya hanggang maubos ako. Hayaan niyang sanang gawin ako na lahat sa kanya. Ginagawa ko yun para mapansin at mahalin niya ako. Ang taas ng pangarap ko, pero walang imposible sa taong may paninindigan. Alam kong darating ang araw na mahal niya na ako. Hihintayin ko ang araw na yon. Saktan niya ako ng saktan ngayon na emosyonal. Tatanggapin ko. Dahil alam kong darating ang araw siya naman na masasaktan. Sus! Taas naman ng mga gusto mo, Nadia. Kala mo naman matutupad. Lumapit ako sa may kalan. Hininaan ko ng bahagya. Tatanggalin ko sana ng takip nung bigla na lang may brasong pumulupot sa bewang ko. Anong niluluto mo, wife? He huskily whispered. Saglit akong natigilan at hindi nakapagsalita. Napakagat pa ako ng labi. Gusto kong mangisay sa kilig. Adobo. Mahinang sagot ko. Pinagpatuloy ko ang pagtatanggal ng takip. Hinayaan lang siyang nakahawak sa bewang ko. Part ng pagpapanggap yan, Nadja. Huwag kang masyadong umasa. Ouch! Daing ko na mapaso ako. Paano ba naman nagulat ako sa biglang paghalik niya sa gilid ng ulo ko kaya na-distract at nawala ako sa sarili. Hey, are you okay? Tanong niya at kinuhang kamay ko. Napailing siya. Napanguso ako ng maliit. Pinatay muna ang kalan bago ko pinaupo sa isang upuan. Pumasok siya sa banyo ng kusina. Pagbalik may toothpaste na siyang dala. Anong gagawin mo dyan? Tanong ko, pero hindi siya sumagot. Kinuha lang ang palad ko at pinahiran niyo ng toothpaste. Nagtaka naman ako. Para hindi lumobo at sumakit. Aniya. Napatango na lamang ako. Napatitig ako sa kanya habang seryoso siya sa pagpapahid sa palad ko. Boba ang tingin ko sa may labi niya. Nagkagat labi pa ako habang nakatitig doon. Stop staring at my lips. Nag-iwas ako ng tingin na magsalita siya. Nahuli ako. Salamat. Mahinang sambit ko. Sad ko. Tumikim muna ako. Pwede bang ikaw muna magpatuloy sa pagluluto ng adobo? Malambing ang boses ko. Tumango siya kaya tumalikod na ako. Ang bilis ng kabog ng aking dibdib. Kulang na lang hindi na ako makahinga dahil sa kilig na nararamdaman. Kahit na parte ng pagpapanggap na yon ay kinikilig ako. Hey! A husky voice wake me up. Kinusot ko muna ang mata ko bago bumangon. Why? Inaantok ang aking boses. Nakayakap pa ako sa isang unan. Nakasandal ang ulo ko roon. Did I wake you up? He asked using his husky voice. Nakapikit akong napanguso. Bigla na lang ako napamulat na may dumampi sa labi ko. Why did you kiss me? Inaantok ang boses na tanong ko. Ngumiti siya sa akin. Ano? Ngumiti siya? Hindi nga. Bakit kang umingiti? Tanong ko. I am not. Tanggi niya kaagad dahilan para mapanguso ko. Ano pala ang ginagawa mo rito? Nakainom ka ba? Mahinahong tanong ko. Medyo naamoy ko ang alak sa kanya. Nag-inuman lang kami ng daddy mo. Sagot niya, kaya tumango ako. Di mag-sleep ka na. Ano pang ginagawa mo rito sa kwarto ko? Tanong ko pa. Can I sleep here? Bigla ako natanga sa tanong niya. Bakit siya matutulog dito? Kung may sariling kwarto naman siya, bakit dito pa sa kwarto ko? Sige, sagot ko bago tumayo. Diyan ka na sa kama. Doon na lang ako sa sofa. Akmang maglalakad na ako nang ilahing ang kamay ko. Ang ending, patalikod akong nakaupo sa kanyang kandungan. Napatingin ako sa braso niyang pumulupot sa bewang ko. Gulat na gulat ako sa ginawa niya. Tabi tayo, he whispered against my ear.
Nanindig lahat tumalahibo sa tawan dahil doon.